at kay Senator Leila de Lima, mga boss. Ayun! Dahil, gaya ng... Ayan, nag-explain po si Attorney Harry Roque, mga bossing. Oh, grabe. Tingnan nga natin itsura ngayon ni Roque. Kung gaano. Bakit gano'n? Kada pindot ko, nakabuka. Ayan. Medyo parang mugto na ang mga mata. At mga kulang pa. No? At kulang pa sa tulog itong si Harry Roque, mga bossing. Ayan. Play po natin, mga bossing. May sinasabi siya kay Senador Leila de Lima. Kaya wag niyang ipilit na kinakailangan daw humarap ako sa proseso dahil gaya ng ginawa niya. In the first place, di naman ako nasasakdal nga sa kahit anong paglabag sa batas. Siya ang linabag niya, heinous crime. Kagaya nito, fake news na din po yan, mga kababayan. No? Pugante na nga sa Kongreso, nagtatago na nga, mga kababayan, na may make news pa. Nilabag daw po ni dating Senador Leila de Lima. Napatunayan po, wala na Di ba? Yun ang totoong clear. Si de Lima na po, mga kababayan. Pero, ang binubuka pa din ng bibig nitong si Roque, hotdog. Joke lang. No? Ang binubuka pa din po ng bibig niya, mga kababayan, lumabag pa din po. Nakalaya na nga Tapos na lahat ng kaso. Tapos sasabihin mo, lumabag pa din. Di ba? Sabi ni someday, ayan, mukha nang walang ganang kumain ng sausage si Roque. Ay, hindi. Baka pag sausage, mabilisan yan. Di ho ba? Clear na si de Lima. Yun ang totoo. Pero, para sa mga DDS, dahil nga po kalaban ng dating Pangulong Duterte, ayun, hindi pa clear para sa kanila. Para sa kanila na lang po yun, mga bossing, ha? Tuloy natin. Yung trafficking in prohibited drugs. Ako naman, contempt. Refusal to present documents, no, na sinusupina, at saka yung misis ko ngayon, refusal to attend. Napakalaking pagkakaiba naman po yan, no? Kasi kaya ayaw mong i-present, no, yung mga dokumento na yon, baka papunta ka doon sa kaso. Kaya, wait lang, hindi ko pwedeng i-present to. Pagka pinesenta ko to, magkaiba to doon sa sinabi ko, doon sa Kongreso, tapos dito sa sinasabi ng dokumento. Kaya wait lang, tatago muna ako. Di ho ba? Wait lang, hindi muna ako magpe-present dyan. So, mayayari ako dito. Kapag ka pinresenta yon, mga bossing, baka makita. Iba talaga yung sinasabi ni Roque, kesa dito sa mga ebidensya na ito. Di ho ba? Para ikumpira mo yung sarili mo sa akin. Ayaw ko na sanang pansinin ito dahil alam ko, KSP naman yung lolang yan at panahon ng eleksyon, abay sumasakay doon sa usapin na tungkol sa akin. No? Pero ayan po, malinaw po wala po tayong basehan ng comparison dahil kayo po ay nasakdal sa paglabag sa batas, ako po ay hindi. Ayan, kagaya niyan, mga kababayan. Lagi po ang sinasabi nila kapag kayong may nagsalita about sa kanila at hindi panig sa kanila, mga bossing. Nakikiepal lang. Wala bang karapatan ang bawat mamamayang Pilipino na alamin kung ano ang pinaggagawa nyo nung panahon nung kayo ay nasa katungkulan? Nung kayo ay mataas pa ang katungkulan? Di ho ba, mga bossing? Roque! Tsaka yung misis mo, ayan, nadamay na din sa pagtatago. Mahirap po yan, mga kababayan. Kaso yung misis, nasa labas na ng bansa. Safe na. Siguro tatagal niya kapag tatagal na lang yan. Hindi na makaka-attend. Kasi hindi naman ganun kalalim yung kay misis din mga kababayan. Aalamin lang kung bakit hindi inisisa yung ang tumira sa kanila yung IT manager ng Pogo. Ba't hindi inalam, inimbestiga, wanted pala. Connect po talaga, mga kababayan, no? Dito kay Attorney Harry Roque. Connect po talaga, mga kababayan. Sabi ni Eseng Mariano, sila na lang ang laging tama. Sabi ni Dennis Ostonal, mga 800 lang siguro ang kanilang mga miyembro kasi marami ng mga tumiwalag sa kanila. Sabi ni Zap Tops,
Yung vlogger na Kuya Randy TV, nag-false information na kinakabahan daw ni PBBM ang INC kasi pumunta si Duterte sa Korte Sikol sa ICC. Eto mga bossing, no? Yung kay Roque po. Pag hindi pa din po lumantad itong si Roque, mga kababayan, ang nakikita ko pong magiging patutunguhan ng buhay nito parang kibuloy lang din po. Hanggat hindi nila ipinepresenta yung kanilang pagtatanggol para sa kanilang sarili, mga bossing, aabot sa punto na pati korte po o pati po kung sino yung pwedeng magkaso dito kay Roque, kakasuhan na yan. Hanggang sa umabot po sa punto na ipapatawag na po ng korte at magtatago ng tuluyan, ayun. Hanggang sa pugante na po ng tuluyan, mga bossing. Tapos, madali lang po mahuli yan. Kapag kayong talagang full force na, kagaya nung ginawa kay Kibuloy, yung 2,000 na kapulisan yung ipapadala sa kanya, ay naku, yari na. Hindi naman po siya kasing lakas ni Kibuloy, mga bossing. Di ba? Hindi naman po siya kasing lakas ni Kibuloy, mga boss. Sabi ni Ma'am Lori Mamawag, saan ka man nagtatago, makikita yan. Kasi kahit paano, lalabas yan. Nakikita at nasusundan na din po itong si Roque, mga bossing. Yun nga lang po, talagang madulas. Sa mga, siguro, mga nagtatago doon sa mga, ano tawag doon? Sa mga subdivision. Alam nyo po, sa mga subdivision, mga bossing, kapag kayong may mga, bago pumasok, yung mga sasakyan, kukunin yung ID, tatanungin kung, saan po kayo pupunta, etc. Bakit po kayo pupunta doon? Hintayin nyo po. Tatawag lang po ako dun sa may bahay. Sasabihin ko, kayo ay papunta sa kanila. O tatanungin kung talagang may ini-expect na mga taong ganito. Ganun po yung sistema dun sa mga subdivision Ngayon, pagtawag dun kay Roque, meron po mga bibisita daw sa inyo dito. Ay, sabihin mo, hindi pwede. Tapos, sabay, alis na po sila, mga kababayan. Ikot na po sila. Yari na. Di ba? Nakawala na naman. Ganun lang naman po yan. Sabi ni Rego, bortang-borta ka. Bortang-borta ang ka-joint account niya. Lalabas na yan. Miss niya na ang bebe niya. Baka nga. Dapat ipain kasi, Dapat ipain kasi, mga bossing, si A.R. De La Serna po. Sabi ni Asian Fusion, hello, I hear your name, kay Mike. Ay, salamat po. Ayan, suportahan po natin yung channel ni Boss Mike Chavera. Pretty Boyus, sana litsunin na si Harimau sa Senate. Naku. Another kaya masasabi ni Myla Roque doon sa fashion show ni Haring Ganda. Ay, ewan ko na lang. Bahala sila dyan. Watching from Kentucky daw si Pretty Boyus.